Sino po rito aminado? Hanggang ngayon, marami ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Marami ka pang hinihingi sa Panginoon. Sino rito? Marami pa rin hinihingi sa Panginoon. And at the same time, marami pa rin iniintay sa Panginoon. What's the point? Ito po ang isa sa mga reality ng buhay. Yung habang nabubuhay ka, hindi ka nauubusan ng kailangan. Totoo ba yan? Sino aminado? Habang nabubuhay naman talaga tayo, hindi naman talaga mauubos yung ating mga pangangailangan. Hindi naman talaga mauubos yung ating kailangan sa buhay. Yung pambili ng pagkain, yung pampaaral ng mga anak, yung pambayad sa renta, kung ikaw ay nagre-renta ng bahay, yung pambayad sa tubig, internet, kuryente, pambayad sa utang, at maging doon sa mga nagninegosyo, doon sa kanilang pampuhunan. Kasabay ng nauubos na pangangailangan o hindi nauubos na pangangailangan ng mga tao, alam niyo po, hindi rin naman nauubos yung alalahanin ng maraming tao. Totoo ba yun? Habang pag tinignan mo yung reality ng buhay na hindi nga nauubos yung ating pangangailangan, kasabay nun, hindi rin nauubos yung ating mga alalahanin sa buhay. Napansin niyo yun? May mga pagkakataon na matapos matugunan yung isang pangangailangan mo, susunod naman yung panibagong pangangailangan mo. Sino po aminado? At some point ng buhay mo, nag-alala ka kung papaano na yung panggastos ng buhay mo o ng pamilya mo, lalo na doon sa mga nanay. Sino po aminado? At some point ng buhay mo, nag-alala ka kung papaano makakatapos yung mga anak mo. Sa mga nanay, sino po rito na-experience na yon? Na naranasan niya na mag-alala tungkol sa panggasto sa kanilang sambahayan, panggasto sa pag-aaral ng mga anak, at sino po aminado? At some point ng buhay mo, naranasan mo na nag-alala ka sa pambayad ng utang mo. Alam niyo po, gaya ng mga tagapakinig ni Lord, dito sa Sermon on the Mount, kung saan ina-address niya yung anxiety about material things, dito pinakita ni Lord yung dalawang bagay. Una, if God cares for those temporary things, yung grass, yung lilies on the valleys, yung ibon, how much more He will care for you. Unang-unang pinakita ni Lord, kung yung mga damo sa parang ay dinadamitan niya, how much more kung hindi ka damitan ng Diyos. Kung yung mga ibon sa himpapawid, pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya ang hindi pakainin ng Diyos. This is not about teaching you to be idle or lazy. This is about how important you are in the eyes of the Lord. This is about how God cares for you. Meaning, kung ang Diyos ay naibigay niya pangangailangan ng mga ibon, ng mga damo, mas higit na kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Sino po naniniwala? Iyon yung isang bagay na dapat pinanghahawakan natin. Kung yung mga bagay na yon, ibinigay ng Diyos, dinamitan ng Diyos, yung mga damo, yung mga bulaklak sa parang, yung mga ibon sa himpapawid, pinakain ng Diyos, how much more na hindi ka pakainin ng Diyos. Meaning, again, kung ang Diyos na ibigay niya yung pangangailangan ng mga bagay na yon, mas higit na kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Kung ang Diyos nag-provide ng damit para dun sa mga damo, hindi kaya siya mag-provide ng pambili ng pagkain nyo. Kung ang Diyos nag-provide ng damit doon sa mga bulaklak, hindi kaya siya mag-provide ng pampaaral doon sa mga anak mo. At kung ang Diyos nag-provide ng pagkain doon sa mga ibon sa himpapawid, how much more na hindi i-provide ng Diyos yung mga pambayad mo sa utang. Ikalawa, when God rebuke of your little faith, He wants you to be free from the burden of fear. Sino po naniniwala? Kahit yung sermon ni Lord, ang motivation nito, mapalaya ka dun sa buhay na puno ng takot. Sino po rito gusto niya lumaya dun sa buhay na puno ng takot? Lalo na dun sa mga point na hindi mo na alam kung paano kayo kakain. Hindi mo na alam kung paano mag-aaral yung mga anak mo. Hindi mo na alam kung paano mababayaran yung mga pananagutan mo. Alam niyo po, isa sa mga pinapakita ng Sermon on the Mount,
Kung ang Diyos, doon sa point na nire-review ka at sinasabi na maliit ang pananampalataya mo, ang gusto rito ng Panginoon, ipakita sa iyo na lumaya ka dapat. Doon sa bigat ng pagkakakulong sa buhay na puno ng alalahanin. Doon sa buhay na punong-puno ka ng takot kung papaano na ba yung maraming bagay sa buhay mo. Alam niyo po, again, kahit itong Sermon of the Mount, ang motivation ni Lord, mapalaya ka doon sa ganong klase ng buhay. Na araw-araw na lang natatakot ka. Araw-araw na lang nag-aalala ka. Kasi nga, ang taong nabubuhay sa takot, nabubuhay sa kawalan ng kasiguraduhan. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Pag nabubuhay ka sa takot, punong-puno ka ng takot, nabubuhay ka sa kawalan ng kasiguruhan. At dahil nabubuhay ka sa kawalan ng kasiguruhan, it indicates lack of confidence in God's ability to provide. Dahil nabubuhay ka sa kawalan ng kasiguraduhan, it indicates lack of confidence in God's willingness to provide. Sino po naniniwala? Kaya ka naman talagang bigyan ng Diyos ng pangkain nyo. Sino po naniniwala? Kaya ka naman talagang bigyan ng Diyos ng pampaaral ng mga anak mo eh. And at the same time, sino po naniniwala? Kaya ka naman talagang bigyan ng Diyos ng pambayad doon sa mga pagkakautang mo. Pero lahat yon hindi mo makikita hanggat napapangibabawang ka ng takot. Lahat yon hindi mo makikita hanggat may duda ka sa kakayanan ng Diyos na mag-provide. At lahat yon hindi mo makikita hanggat may duda ka sa willingness ng Diyos na mag-provide. What's the point? Madalas, kaya hindi natin natatanggap ang hinihiling natin, hindi dahil walang kakayanan ng Diyos na ibigay ito, kundi wala tayong kakayanan na ibigay ng buong buo ang ating tiwala sa Diyos. Sometimes, hindi naman dahil walang kakayanan ng Diyos eh. Kung hindi, nasa sa part natin kung bakit hindi na ibibigay ng Diyos yung dapat na tinatanggap mo sa buhay mo. Kasi nga, hindi mo maibigay ng buong-buong tiwala o yung tiwala mo sa Diyos na kaya niyang ibigay yon sa iyo. And at the same time, kaya hindi natin natatanggap yung dapat na matanggap natin, hindi dahil sa wala o hindi willing ang Diyos na ibigay yung dapat na ibigay sa iyo, kung hindi ka willing na magtiwala ng buong buo sa kakayanan ng Diyos. Kaya nga ganun ka-importante na dapat malinaw sa iyo yung mga prinsipyong may kinalaman sa proseso ng pagtanggap ng iyong inihiling sa Diyos. Kasi nga, anumang tinatanggap natin sa Diyos, anumang tatanggapin natin sa Diyos, lahat yon dadaan sa isang proseso. Now, the question is, what are those important principles to remember as you take the journey of fulfilling your needs? Kahit na ito ay yung bagong bahay pa. By the way, sino nangangarap dito? Nag-iintay na bigyan ng Diyos ng bagong bahay. And at the same time, sino rito nag-iintay na bigyan ng Diyos ng bagong sasakyan? At sino nangangarap dito na bigyan ng Diyos ng bagong negosyo o patatagin ng Diyos ang kanyang negosyo? And at the same time, sino rito nangangarap na bigyan ng Diyos ng bagong karir, bagong trabaho, yung kayang bumili ng pangarap niya? Alam niyo po, and at the same time, sino rito nag-iintay na palayain ng Diyos sa mga pananagutan niyang pinansyal? Palayain ng Diyos sa mga pagkakautang niya. Alam niyo po, unang-unang prinsipyo, you will not receive what you ask without seeking God's kingdom. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? You will never receive what you ask from God without putting God first in your journey. Hindi mo pwedeng tanggapin anumang hinihiling mo sa Diyos nang hindi mo kayang unahin ng Diyos sa buhay mo. Ano pinapakita nito? When it comes to your finances, does it give glory to God?
Yung bang paghawak mo sa finances na meron ka ngayon, napaparangalan ba ang Diyos? Yung bang paggasta mo sa finances na meron ka ngayon, napapasaya mo ba ang Diyos o napapasimangot mo ang Diyos pag gumagastos ka? Yung bang pag-iingat sa finances na meron ka ngayon, napapangiti mo ba ang Diyos or napapalungkot mo ang Diyos? Yung bang financial blessings na binibigay ng Diyos sa iyo, may nalalaan ka ba o may nailalaan ka ba para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa? Yung bang financial blessings na tinatanggap mo mula sa Diyos, may nailalaan ka ba para mas marami pang mga tao ang mapalapit sa Diyos? At yung bang financial blessings na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, nag-i-increase ba ang katapatan mo sa Diyos? Kasi nga, pag priority mo ang Diyos sa journey mo, hindi pa pwedeng nahuhuli ang Diyos sa pera mo eh. Totoo po ba yun? Sino naniniwala? Pag priority ang Diyos sa buhay mo, hindi pa pwedeng nahuhuli ang Diyos sa pera mo. Pag priority mo ang Diyos sa journey mo, hindi pa pwedeng ang dami-dami mong nailalaan sa iba, pero wala kang nailalaan sa Diyos. At pag priority mo ang Diyos sa journey mo, hindi mo sasayangin yung mga blessings na pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Ikalawa, when it comes to your schedule, does it bring glory to God? Pag tiningnan ba yung weekly schedule mo, nasa saan ba ang Diyos doon sa weekly schedule mo? Pag tiningnan ba yung daily schedule mo, nasa saan ba si Lord doon sa pang-araw-araw na schedule mo? Pag-araw ba ng pagsamba, nakakasamba ka ba? O nakalimutan mo na ang pagsamba sa Diyos? Paggising mo ba, Diyos ba agad ang inuuna mo kung ano o kung ano-ano na ang agad na inuuna mo sa buhay mo? Kaya nga sobrang irony na takang-taka ka pa, parang bakit hindi binibigay ni Lord yung hinihingi mong bagong bahay samantalang wala pang 2 oras ang worship service, hindi ka na makatagal. Sobrang irony na takang-taka ka pa na parang hindi binibigay ni Lord yung hinihingi mong bagong sasakyan, bagong business, samantalang yung commitment mo sa Kanya kung kailan mo lang maisipan. At sobrang irony na takang-taka ka pa na parang hindi binibigay ni Lord yung hinihingi mong pambayad sa utang mo, samantalang kahit isang araw, hindi mo maipaglingkod sa Panginoon. Isa sa mga prinsipyo na dapat maunawaan natin sa proseso ng pagbibigay ng Diyos ng Kanyang mga hinihingi natin sa Kanya, dapat alam mo na unahin ang Diyos sa buhay mo. Ikalawang prinsipyo, you will not receive what you ask without seeking God's righteousness. Totoo ba isa sa mga dahilan, bakit hanggang ngayon hindi mo pa natatanggap yung matagal mo nang hinihingi kay Lord? Kasi nga, hindi mo pa rin ibinibigay kay Lord yung righteousness living. What does it mean? Una, ang restored na tao, nagpasyang bumalik doon sa tamang landas ng buhay. Sino po naniniwala? Hindi ka totoong restored hanggat hindi mo iniiwan yung baluktot na buhay. Totoo ba yan? Ang totoong restored, bumalik na doon sa tamang daan ng buhay. Hindi ka totoong restored hanggat hindi mo o hindi nagbabago ang landas ng buhay na nilalakaran mo. At hindi ka totoong restored hanggat hindi ka bumabalik doon sa tuwid na daan ng buhay. What's the point? Hahadlangan ng baluktot na pamumuhay mo yung anumang bagay na gusto mong dapat mong tanggapin mula sa Diyos. Hahadlangan ng kawalan ng interes mo na bumalik doon sa tamang daan ng buhay, yung pagtanggap sa mga bagay na dapat ang tanggal mo nang tinanggap. In short,
Ano ba yung dapat mong iwan o dapat mo nang iwan for you to have a righteous living? Ano ba yung dapat mo nang kalimutan for you to have a righteous living? At ano ba yung dapat mo nang baguhin for you to have a righteous living? Ikalawa, kahit bumalik ka na sa tuwid na daan, may laban pa rin. Sino po naniniwala? Kahit naman bumalik ka na sa tuwid na daan, may laban pa rin eh. Totoo po ba yan? Sa mga nagseserve na sa Panginoon, sino aminado? Kahit nagseserve ka na sa Panginoon, ang dami pa rin laban ng buhay mo. Kahit bumalik ka na sa tuwid na daan, may laban pa rin. Ang importante, kasama mo na ang Diyos sa daan na tinatahak mo. Iyon ang importante doon. Kasi nga, iyon yung isa sa mga reality ng buhay. Hindi namang ibig sabihin na nag-commit ka na sa Panginoon, nag-commit ka na sa isang righteous living, nag-commit ka na itama ang buhay mo, mawawala na yung mga challenges sa buhay. No, hindi iyon ang reality ng buhay. Ang reality ng buhay, kahit na tinahak mo na yung tuwid na daan ng buhay mo, meron pa rin mga challenges na haharapin ang buhay mo. Meron pa rin mga pagsubok na haharapin ang buhay mo. Alam niyo po, kahit naman bumalik ka na doon sa, kahit iniwan mo na yung baluktot na buhay, kahit binago mo na yung landas ng buhay mo, hindi naman nawala yung laban sa buhay. What's the point? Hindi ko mo restored ka na, wala ka nang haharaping laban sa pangarap mong buhay. Hindi ko mo restored ka na, wala ka nang haharaping laban para sa kabuhayan mo. At hindi ko mo restored ka na, wala ka nang haharaping laban para sa mga bayarin ng buhay mo. No, ang importante lang, habang hinaharap mo yung mga laban sa pangarap mo, kasama mo ang Diyos na lumalaban. Ang importante lang, habang hinaharap mo ang laban sa kabuhayan mo, kaharap mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos na humaharap para sa laban ng kabuhayan mo. At ang importante lang, kahit na may laban pa sa iyong mga bayarin, kasama mo ang Diyos sa laban mo para dun sa mga bayarin mo. So ano ang pinapakita rito ng Panginoon? Huwag kang mag-expect na pagka nagpasya ka na lumakad sa tuwid na daan ng buhay, wala na yung lahat ng laban. No. Pero ang i-expect mo, kahit may laban, kasama mo ang Diyos. Ikatlo, na prinsipyo, you will never receive or you will not receive what you ask without removing the burden of worry and doubt. Sino po naniniwala? Isa sa mga dahilan bakit hanggang ngayon hindi mo natatanggap yung matagal mo nang hinihingi sa Panginoon? Dahil hindi mo pa kayang ibigay sa kamay ng Diyos yung pag-aalala mo. Sino po aminado? Again, at some point ng buhay mo, hindi mo maiwasang mag-alala. Yung iba, hindi nag-aalala. Alam niyo po, again, sino aminado, hanggat hindi mo binibitawan sa kamay mo o sa kamay ng Diyos, yung takot, yung duda sa puso mo, mananatiling imposible sa iyo na maranasan yung bagong bahay mo, yung bagong sasakyan mo, yung bagong negosyo mo, yung bagong karir mo, yung financial freedom, yung kalayaan doon sa mga pagkakautang, malabong mangyari hanggat hindi mo kayang bitawan yung duda at yung takot sa kamay ng Diyos. Lahat ng yon mananatiling malayo sa katotohanan dahil sa takot at duda sa puso mo. What does it mean? Una, fear and doubt create barriers to receive blessings. Sino po naniniwala? Anumang takot meron ka sa puso mo, magsisilbing hadlang ito para tanggapin mo yung dapat mo nang tanggapin sa Panginoon. At sino po naniniwala, anumang duda meron sa puso mo, magsisilbing hadlang ito para tumanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. What's the point? Ito ang totoo, ang duda, ang takot, lalo na sa kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo, ekspresyon ng pagmamataas sa Diyos.
At habang nagmamataas ang isang tao, inilalayo niya sarili niya sa Diyos at sa grasyang kayang ibuhos ng Diyos sa buhay niya. Habang nagmamataas ang isang tao, inilalayo niya sarili niya sa Diyos at sa himalang kayang ibigay ng Diyos sa buhay niya. At habang nagmamataas ang tao sa harap ng Diyos, inilalayo niya ang sarili niya doon sa overflowing blessings na kayang ibuhos ng Diyos sa buhay mo. Ikalawa, on the other hand, when you humble yourself before God, your broken personality will be restored by God. Sino po naniniwala? Hindi lang kakapusan kayang pagalingin ng Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yan? Hindi lang kakapusan, hindi lang kahirapan, hindi lang pagkakabaon sa utang ang kayang pagalingin ng Diyos sa journey mo. Alam niyo po, maging yung nasira mong pagkatao dahil sa kakapusan, kayang buuin uli ng Diyos. Maging yung nasira mong pagkatao dahil sa kahirapan, kayang buuin uli ng Diyos. At maging yung nasira mong pagkatao dahil sa pagkakabaon sa utang, kayang buuin uli ng Diyos. Ganon kaimportante ang prinsipyo ng humility pagdating sa pagtugon ng Diyos sa mga hinihiling natin. You have to seek first the kingdom of God. You have to seek first the righteousness of God. Now, the question is, ano nga ba kasiguraduhan na isang araw ibibigay na ng Diyos ang hinihiling mo? Alam niyo po, by the way, sino naniniwala? One day, yung matagal mong hinihiling sa Panginoon, isang araw, nasa harapan mo na. Sino po rito naka-experience na nun? Alam niyo po, ano yung kasiguraduhan natin? Una, God has already proven His faithfulness to your journey before and even today. Sino po naniniwala? Si Lord, ang dami na niyang pinatunayan sa nakaraan and even today sa journey mo. At sino po aminado? Si Lord, ang dami ng supresang pagpapala na pinaranas sa iyo. Sino po rito nakaranas na ng maraming supresa mula sa Diyos? At sino po aminado? Maraming pagkakataon sa nakaraan, akala mo hindi ka na makakabangon, pero bigla binangon ka ng Panginoon. Ano pinapakita rito? Una, kung bakit nakatawid ka sa mga mabibigat na problemang pinansyal mo sa nakaraan, lahat yun bunga ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Pansinin nyo, bakit sa kabila ng halos nalubog ka na sa utang sa nakaraan, pero nakatayo ka pa rin? Bakit sa kabila ng halos lugmok na lugmok yung kabuhayan mo, pero nakatayo ka pa rin at nakikinig ngayon ng mensahe ng Panginoon? Pansinin nyo, bakit sa kabila ng lahat ng wala nang naniniwalang makakabangon ka pa, pero ngayon, unti-unti, binabangon ka ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko lang nung tinatanggap ko yung message nito ng Panginoon. Naalala ko yung karanasan namin doon sa aming apo, kay Jeng Jeng. Alam niyo po, nung dumating yung time na siya ay na-hospital, yung first day, ang sabi, valid yung kanyang card. Pero the next day, sinabi ng hospital, hindi raw pwede doon sa klase ng sakit niya. So every day, naglalabas ng billing yung hospital. And to make that story short, doon sa last day, ang inabot ng hospital bill niya, more than 400,000. Halos kulang kalahating milyon. Wala yung pwedeng gamiting card. Lahat kailangang i-provide. And aside from that, yung mga gastos sa labas, yung mga gastos sa laboratory, pero alam niyo po, pinatunayan ng Diyos yung katapatan niya.
Although nagkaroon kami ng mga pananagutan, pero unti-unti, binigyan kami ng pagpapala ng Diyos. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Maaaring hindi mo kayang itawid ang problemang pinansyal na meron ka ngayon, pero kaya kang itawid ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Maaaring hindi mo kayang itawid yung mga bayarin mo, pero kaya kang itawid ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. At maaaring hindi mo kayang itawid yung mga sunod-sunod na gastusin sa harapan mo, pero kaya kang itawid ng Diyos at ng kanyang katapatan. And another thing na pwede natin panghawakan, God will surely complete what He has started in your journey. Sino po naniniwala? Lahat ng magagandang sinimula ng Diyos sa journey mo, kukumpletuhin ng Diyos. Sino po naniniwala? Lahat ng magagandang pangarap na sinimula ng Diyos sa journey mo, kukumpletuhin ng Diyos. At sino po naniniwala? Lahat ng magandang kabuhayan na pinaranas ng Diyos sa iyo, kukumpletuhin ng Diyos. What does it mean? Hindi ang present situation mo ang final chapter ng journey mo. Maniwala ka, kung hirap ka man ngayon, hindi nangangahulugan na habang buhay, hirap ka sa buhay. Kung kapos ka man ngayon, hindi nangangahulugan na habang buhay kapos ka. Kung baon ka man sa utang ngayon, hindi habang buhay nakabaon ka sa utang. One day, maniwala ka, God will completely deliver you sa kahirapang meron ka. One day, maniwala ka, God will completely deliver sa kakapusang meron ka. And one day, maniwala ka, God will deliver you sa mga pagkakabaon sa utang na meron ka. Ikalawa, anumang nakikita mo ngayon, bahagi lang siya ng mas magandang o mas malaking inihahanda ng Diyos sa iyo. Sino po naniniwala? Yung kahirapan mo ngayon, maliit na bahagi lang yan ng journey mo. Totoo ba yan? At yung malaking bahagi ng journey mo, may ginagawa na si Lord kahit hindi mo pa nakikita. Sino po naniniwala? Yung kakapusan na meron ka ngayon, maliit na bahagi lang yan ng journey mo. At yung malaking bahagi ng journey mo, may ginagawa na si Lord kahit hindi mo pa nakikita sa ngayon. At sino po naniniwala? Yung pagkakabaon mo sa utang, maliit na bahagi lang yan ng journey mo. At kahit hindi mo nakikita, may ginagawa na si Lord para i-deliver ka dun sa mga bagay na yan sa journey mo. What's the point? Maniwala ka, sa likod ng kahirapan mo, miraculously kumikilos ang Diyos. Maniwala ka, sa likod ng kakapusan mo, miraculously kumikilos ang kamay ng Diyos para sa iyo. At maniwala ka, sa likod ng pagkakabaon mo sa utang, miraculously kumikilos ang Diyos para sa iyo. And finally, ano ba yung pwede natin panghawakan na ang Diyos ibibigay niya yung matagal mo nang iniintay? God, in His generosity, will overflow your cup. Ano sabi doon sa ating text? Balikan nga natin yung ating text for this morning. Ang sabi doon sa ating text, dito sa Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God in His generosity will overflow your cup. Sino po naniniwala? Kaya kang i-anoint ng blessing ng Diyos. At sino po naniniwala, kaya kang i-anoint ng miracles ng Panginoon? Sino naniniwala, kaya kang i-anoint ng overflowing favors ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po,
sa kabila ng kakapusan nararanasan mo, maniwala ka, may himala na kayang iparanas ang Diyos sa iyo. Maniwala ka, sa kabila ng kahirapang nararanasan mo, may favors na kayang iparanas ang Diyos sa iyo. At maniwala ka, sa kabila ng pagkakautang o pagkakabaon mo sa utang, may mga miracles na kayang iparanas ang Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lang, maging totoong humble sa harap ng Diyos. Why? Sa Biblia, lahat ng ina-anoint ng oil, nakaluhod. And at the same time, sa ancient custom of hospitality and respect, yung host ng bahay ay ina-anoint yung invitees or guest niya ng oil na may halong pabango para saan yon? Para makaramdam ng kapahingahan doon sa nakakapagod na paglalakbay ang kanyang guest or invitees. So church, maniwala ka. Sa nakakapagod na lakbayan ng kahirapan, may nakalaang kapahingahan ng Diyos sa iyo. Sino po naniniwala? May nakalaang kapahingahan ng Diyos sa iyo sa kabila ng nakakapagod na kahirapan. Maniwala ka, sa kabila ng nakakapagod, nakakapusan, lakbayin sa kakapusan, may nakalaang kapahingahan ng Diyos sa iyo. At maniwala ka, sa kabila ng nakakapagod na lakbayin ng pagkakabaon sa utang, may nakalaang kapahingahan ang Diyos sa iyo. Minsan, kaya pala ang tagal-tagal mo nang nakababad sa kahirapan, ayaw mo lang palang umamin at magpakumbaba sa harap ng Diyos at sabihin, Lord, pagod na po ako sa hirap ng buhay. Minsan, kaya pala ang tagal-tagal mo nang nakababad sa kakapusan, ayaw mo lang palang umamin at magpakumbaba sa harap ng Diyos at sabihin, Lord, pagod na po ako sa buhay na laging kapos. At minsan, kaya pala ang tagal-tagal mo nang nakababad sa pagkakabaon sa utang, ayaw mo lang umamin sa harap ng Diyos. Ayaw mo lang magpakumbaba. At ayaw mo lang sabihin sa Panginoon na, Lord, pagod na po ako sa pagkakabaon ko sa utang. Church, when was the last time na umamin ka kay Lord na pagod ka na? When was the last time na umamin ka kay Lord na hirap ka na, lalo na sa finances mo? And when was the last time na umamin ka kay Lord, kailangan ko na po ang tulong mo? Sino po naniniwala? Without God intervention, malabong may magbago sa buhay mo. Totoo po ba yan? Sino po naniniwala? Hanggat wala ang tulong ng Diyos, hindi magbabago buhay mo. Sino po naniniwala? Hanggat wala ang kamay ng Diyos, hindi magbabago ang sitwasyon mo. At sino po naniniwala? Hanggat wala yung anointing ng Diyos sa buhay mo, lalo na sa kabuhayan mo, hindi magbabago ang kabuhayan mo. Church, kahit hindi mo naman sabihin sa Panginoon, alam naman ng Diyos yung totoong sitwasyon mo. But sometimes, ang Diyos ang gusto lang niya, matuto tayong i-humble ang sarili natin sa harap ng Diyos. Matuto tayong magpakumbaba na, Lord, hindi ko naman talaga kayang abutin yung mga pangarap ko without your intervention. Minsan ang kailangan lang talaga natin umamin sa Panginoon na, Lord, nagawa ko na po lahat.
pero walang nangyari. Sometimes, kailangan lang natin umamin sa Panginoon na, Lord, ikaw lang talaga ang kayang magbago ng buhay ko. Ikaw lang talaga ang kayang magbago ng kabuhayan ko. Church, as we receive this message this morning, I believe that some of you, God speak to your heart. Kinakausap ka ng Diyos at pinapaalala sa iyo ng Diyos, Nak, kung napapagod ka na, lumapit ka lang sa akin.